website ang halos sunod-sunod na na-hack, kabilang ang website ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang website ng gobyerno. Ayon sa nagpakilalang Anonymous Philippines, protesta raw ito laban sa anti-cybercrime law. Bahagi pa raw ito ng patuloy ng mga pagkontra laban sa kapapasalang na Cybercrime Prevention Act of 2012. Nangangamba kasi ang ilan na mapipigilan ito ang kalayaan sa pagpapahayag. Pagtitiyak naman ng Malacanang, walang nanakaw na mahalagang impormasyon sa mga na-hack na government websites. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dumarami nga yung kumukontra dito sa anti-cybercrime law. Kasama na dyan yung mga tinatawag natin ng mga hacktivists. Alam mo ba na sa October 3, next week, ay magiging epektibo na yung batas na yan. Pero sandamukal naman yung mga petisyon kontra dyan na nakahain sa Korte Suprema. Sa kalaliman ng gabi-kagabi, umatake ang hacker na nagpakilalang Anonymous Philippines. At diniface o pinalitan nito ang homepage ng 7 website, kabilang na ang website ng Bangko Sentral ng Pilipinas, MWSS at ang American Chamber of Commerce. Ang mensaheng ito na pagtutol sa anti-cybercrime law ang nakita. Sabi ng Anonymous Philippines, tinutuldukan daw ng anti-cybercrime law ang karapatan sa pagpapahayag o freedom of expression sa Pilipinas. Nagbabanta raw itong ikulong ang malalibel gamit ang mga comments, blogs, posts sa Facebook, Twitter at iba pang forma ng social media sa internet. Sana raw ay baguhin ang batas. We already have responsibilities. Pero ang Malacanang hindi natitinag. Wala rin naman daw sensitibong impormasyong nanakaw sa mga hinak na website. Well, it won't win them brownie points if that's what they're doing. Freedom of expression is not absolute. We know that for a fact. And I think more than anybody else, the journalists are very responsible when it comes to writing articles. They know the parameters. Ang concern lang naman dito sa cyberspace are the people who are not familiar with being responsible about what they write. And so, sabi pa ng Palasyo, kung may reklamo sa anti-cybercrime law, magreklamo sa DOJ, DOST at DILG dahil ang mga ito magbabalangkas ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng batas. Clearly they knew what they were doing. So, Pero para kay University of the Philippines College of Law Professor Attorney Theodore Te, hindi pwedeng baguhin ng IRR ang nakasaad na sa batas. It's dangerous because the standards are not there. It cannot subtract nor can it add. Okay? If the law provides for a certain standard, it cannot go lower, it cannot go higher. Okay? Hindi na pwedeng palitan yung substance ng batas kasi yung IRR administrative. Sabi pa ni Attorney Te, may chilling effect daw ang cybercrime law. Yung mga gray area So that's where the chill comes in because you now say, hindi ko na lang gawin. Hindi ko na lang gagamitin. Right? Hindi ko na lang isusulat. Diba? So, what is the effect? The larger effect is, it takes us back to the what? To the dark ages, to the middle ages. Anong gusto nilang mangyari? Kalimutan natin na may internet. Kalimutan natin na may text. Kalimutan natin may social media. Sa October 3, sa susunod na linggo na magiging epektibo ang batas. Kaya si Senador Chafisto Gengona III humihingi ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema para pansamantalang maharang ang pagpapatupad sa batas. Ilan sa mga tinututulang probisyon ng senador na hindi pumirma sa anti-cybercrime law ang electronic libel provision. Ang petisyon ni Gengona ay pang-apat na kontra sa bagong batas. Sabi ni Attorney Te, may tuturing itong unang pagsubok sa liderato ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. It will show how the dynamic will go for the next 18 years, okay, with her as Chief Justice. Jessica, yun namang ilang mga senador ay aminado na nakalusot sa kanila yung e-libel provision dun sa cybercrime, anti-cybercrime law. Kaya ito si Senador Chis Escudero ay balak maghain ng isang panukalang batas na magtatanggal dun sa parusang pagkakakulong dun sa e-libel provision at ang magiging parusa na lamang dito ay multa, Jessica. Okay, I understand, Joseph, na yung mga kontra sa cyber prevention o cybercrime law ay pumunta na ng Supreme Court, di ba? So, hindi kaya sila na tatakot na mabahiran sila ng sabi nga ni Secretary Lacerda, no, they will not earn brownie points. Hindi kaya natatakot pumunta sa Supreme Court na baka sa kanila mapunta yung hindi magandang reaction dahil dito sa pag-hack
ng mga government websites? Hindi naman siguro, ma'am, kasi mukhang magkaiba naman yung atake na ginawa, no? Yung mga hacktivist ay doon sa mga websites. And in fact, ang sabi ng palasyo, wag na lang tayo mag-hack. If you want to question yung anti-cybercrime law, go up to the Supreme Court. At 4 yung mga petisyon na kasalukuyan ay nakahain sa Korte Suprema. So we will know kung itatakal ng Supreme Court yan siguro by October 2, which is Tuesday, yung regular unbank session nila. Tumawag tayo dun sa Clerk of Court, tinanong natin kung naka-agenda na yan for Tuesday, wala pa daw silang informasyon tungkol dyan, Jessica. In the meantime, yung mga respondents dun sa, yung mga petitioners sa Supreme Court, did they make any statement about the hacking that was done? Wala pa so far, no? Kasi I think the perspective that they're working on, nung dinadraft nila yung mga petitions, at least yung 3, hindi pa nangyayari yung hacking. Kasi yung hacking was kagabi lang, no? Yung kay Senator Gingona, ang sinasabi naman niya, ang statement niya kanina during the press conference, ay hindi naman siya agree doon sa ginawa ng mga hacktivists na pagpapakita ng kanilang pagtutol doon sa anti-cybercrime law. So, I don't think that will factor in, if that's the question, doon sa mga discussion ng Supreme Court. As far as yung 4 na petitions ang nakahain sa Supreme Court is concerned, Jessica. Okay, kasi pag-usapan natin tong argumento dito, mukhang posible kaya ang middle ground. On the one hand kasi sinasabi ng mga ayaw nitong batas na ito na it goes against the spirit of and the liberalism of the internet. On the other hand, sinasabi naman ng gobyerno, hindi man pwedeng absolute yung freedom of expression na yan. Kailangan may sense of responsibility, kailangan may libel. It would be interesting to explore kung meron bang middle ground dito, Joseph. And that will factor in siguro, no, if the Supreme Court, number 1, ay tackles the case, and number 2, sila yung magsasabi ng whether this law is legal or not. Ngayon sa argument na syempre may responsibility ang bawat kalayaan, no? Alam, ang problema, ang sinasabi ng ibang abogado doon sa anti-cybercrime law ay may ibang dynamics dyan. For example, differentiate lang natin yung conventional na libel. Yung court dyan yung nagdedetermine, no? Kaya lang pag tinignan mo na yung anti-cybercrime law, meron dyan mga mechanism like for example yung power na ibinibigay sa DOJ, no? Bilang tagapagpatupad ng batas na yun, medyo overarching, malawak yung sakop na kapangyarihan. For example, prima facie evidence, ibig sabihin, sa isang tingnan natin kung libelous. Pag sinabi ng Secretary of Justice na libelous yan, ay pwedeng ipablock yung content mo. Before, ang nagdedetermine nun, according to Attorney Te, ay judge, hukom, sa kapangyarihan ng judicial branch. Ang sinasabi is, ibinibigay na ito ngayon sa executive. So may mga ibang complexion yung sa batas kung pag-uusapan yung sa responsibility, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.